Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ang lahat ng papuri, pagdadakila, pagpapasalamat ay handog natin sa Allah. Nawa ang kapayapaan, papugay ay mapa sa ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Mga alipin ni Allah, tayo ay nagpapatuloy pa rin sa ating pagtalakay sa mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala at kabilang sa ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang tinatawag na panunumpa sa iba pa kay Allah. Ibig sabihin yung panunumpa. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nanunumpa sa anumang naisin niya o loobin niya na mula sa kanyang mga nilikha. Ibig sabihin, lalo na sa banal na Quran, mayroong mga aya, mayroong mga verse sa Quran na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sumumpa sa mga bagay nilalang. So ito ay nangangahulugan na bilang pagdakila o di kaya bilang kadakilaan ng kanyang nilikha. Ngunit ang nilikha naman ay hindi pinapayagang manumpa sa iba pa kay Allah. Kinakailangan ang isang nilikha, ang isang taong mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala ay manunumpa siya sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. At kabilang sa naging bukang bibig ng marami sa mga tao, lalo na sa mga kamusliman, ay ang panunumpa sa iba pa kay Allah. Ang panunumpa, tandaan natin, ito ay isang uri ng pagdakila na hindi naaangkop kung hindi para kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. An Ibn Umar marfu'an, ala inna Allah yanhaakum an tahlifu bi abaikum, man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Rawahu al-Bukhari. Ayon kay Ibn Umar, kalugdan nawa sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, pakatandaan na tunay na si Allah ay nagbabawal sa inyo na manumpa kayo sa mga magulang ninyo. Kaya ang sinumang manunumpa ay manumpa kay Allah, at kung hindi ay manahimik. Yun ang binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman, mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang panunumpa na binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam, panunumpa sa mga magulang, ibig sabihin, sasabihin ng isang tao, sumpa man sa aking dalawang magulang. Halimbawa, o di kaya sumpa man sa aking ama, sumpa man sa aking ina. So yan ay mga halimbawa ng sinasabi natin na pagsusumpa o di kaya panunumpa. Wa an Ibn Umar marfu'an, man halafa bighayri Allahi faqad ashraka. Rawahu al-Imam Ahmad. Ayon pa kay Ibn Umar radiyallahu anhuma, ang sinumang manumpa o di kaya sinumang nanumpa sa iba pa kay Allah ay nakagawa nga ng tinatawag na shirk o di kaya ay pagtatambal. So, itong binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang panunumpa bukod pa kay Allah, ang panunumpa para sa iba kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay humahantong sa tinatawag na pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay kabilang sa pagtatambal na maliit na pagtatambal. Ngunit kabilang ito sa mga malalaking kasalanan na ginagawa ng isang tao. Ngunit mga minamahal ni Allah, mangyaring ito ay mapabilang sa mga pagtatambal na malaki na dahilan ng pagkalabas ng isang tao sa pananampalatayang Islam. Kung halimbawa sa kanyang paniniwala, sa kanyang sinusumpaan, pinanunumpaan na bagay o di kaya nilikha, ay ito ay kapantay sa kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, naniniwala siya o di kaya ay yung iniisip niyang sinusumpaan niya ay may kapangyarihan na tulad kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag yun ang kanyang pinaniniwalaan, doon ay mangyaring siya ay mapabilang sa mga taong makakagawa ng tinatawag na malaking pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala
na dahilan ng kanyang pagkaalis sa pananampalatayang Islam. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, "Man halafa bil amanati falaysa minna." Rawahu Abu Dawud. Sinabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam, ang sinumang nanumpa sa katapatan ay hindi kabilang sa atin. Ibig sabihin, ang panunumpa sa katapatan, ganun din. Halimbawa, sasabihin ng isang tao, sumpa man sa katapatan ko, o di kaya ay sa tiwala ko, hindi ako nagsisinungaling. Halimbawa, sasabihin niya, sumumpa siya sa amana, sumumpa siya sa tinatawag na katapatan. So yun ay kabilang din sa ipinagbawal ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi pinapahintulot na manumpa rin sa Kaaba. Yung Kaaba, alam natin yung Kaaba, isa ito sa mga banal na lugar na kung saan ay doon nagsasagawa ang mga tao sa pagsasagawa ng tawaf kapag sila ay mag-umrah o di kaya sila ay mag-hajj. At ganun din ang Kaaba, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, yung black stone, yun ang qibla, yun ang doon ang direksyon ng pagsasala. So, yun ay hindi rin maaaring sumumpa sa Kaaba. So, ganun din mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Marami pang mga halimbawa ng pagsusumpa, panunumpa na ito ay ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. At maraming mga bagay na sinusumpaan ng iilan, nanunumpa ang ilan sa mga ito. Kaya ito ay lahat ng ito ay ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng kanyang sugo sallallahu alaihi wasallam. Kaya mga minamahal ni Allah, ang sino mang nasadlak o di kaya ay nakagawa sa anuman sa mga ito, ibig sabihin nakasumpa ka ng bukod pa kay Allah subhanahu wa ta'ala, na halimbawa ay hindi mo ito nasadya o di kaya ay nakalimutan, ang pambayad sala niya ay magsasabi ng La ilaha illallah. Kama jaa fil hadith as-sahih, man halafa faqala fi halifihi billat o di kay wallat wal uzza falyaqul La ilaha illallah. Rawahu al-Bukhari. Ang sinumang nanumpa na nagsabi sa panunumpa niya na sumpa man kay Allat at kay Al-Uzza. Itong si Allat at Uzza, kabilang ito sa pinaniniwalaan ng mga Diyos-Diyosan ng mga Arabi noon, ng mga Arabo noon sa panahon ng kamangmangan. Ibig sabihin, pinaniniwalaan nila itong Diyos-Diyosan. So sino man ang sumumpa sa kay Allat at kay Al-Uzza ay magsabi ng La ilaha illallah. Ay magsabi ng La ilaha illallah. Nang ibig sabihin, walang Diyos, walang karapat, walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban lamang sa Allah. Walang Diyos maliban sa kundi si Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Kaya naman mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kinakailangan mag-ingat tayo sa ating mga sinasabi. Lalo na sa pagsumpa, lalo na sa mga pagsasalita ng mga bagay na ito ay akala natin na hindi ito pinagbabawal, ngunit ito ay kabilang sa mga kasalanan na ipinagbawalang bahala ng mga tao. At ganoon din mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon ding mga iilan na halimbawa ng mga salita na ito rin ay ipinagbabawal at salitang makashirk, salitang mahantong sa pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, na ito ay inaasal, ginagamit ng iilan sa mga Muslim. At ilan sa mga halimbawa nito ay ang mga sumusunod. Halimbawa, sasabihin ng isang tao, nagpapakupkup ako kay Allah at sa iyo. So kapag ganitong mga salita, ganitong mga pagsasabi, ito ay kabilang sa pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hindi natin maaari na iwangis, hindi natin maaari na ipagpantay ang nilikha at sa tagapaglikha. Dahil mas nangingibabaw, walang katulad ang tagapaglikha, mas dakila ang tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala.
Kaya huwag natin ito ipantay sa pamamagitan ng pagsabi natin na at sa iyo. Ibig sabihin, kung ikaw ay magpapakupkup ka kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. O di kaya isasabihin mo, ako ay nananalig kay Allah at sa iyo. So ganun din, kabilang din ito sa mga hindi maaring gamitin ng isang tao. At ganun din, ito ay mula kay Allah at mula sa iyo. Ibig sabihin, lahat ng ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ganun din, wala akong binabalingan kundi si Allah at ikaw. Nandoon yung pagwawangis. Ganun din, nandoon yung pagpapantay sa tagapaglikha at saka yung nilikha. O di kaya ay sasabihin ng isang tao, sa Allah ako dumudulog na nasa langit at sa iyo ako na dumudulog na nasa lupa. So ganun din ay kabilang din ito sa salita na ito ay hindi maaari na sabihin ng isang Muslim. At ganun din, kung hindi dahil kay Allah at kay fulano, sabihin natin yung tao na iyon, kung hindi dahil kay Allah at kay fulano, so nangyari ang ganito. So ibig sabihin, kabilang ito sa mga akhta, kabilang ito sa mga mali na parirala na sinasabi ng isang tao. Ang tama doon ay sabihin ito ang tama. Ito ang pwede na sabihin natin. Halimbawa, yung sasabihin natin na pagkatapos ay. Kaya naman pwede natin sasabihin, ako ay nagpapatulong kay Allah at pagkatapos ay sa iyo. So ibig sabihin, yun ay pinapahintulutan. Pwede mong banggitin sa pamamagitan ng pagsasabi ng pagkatapos ay sa iyo. So yun ay maaari mga minamahali Allah subhanahu wa ta'ala. Kung halimbawa sa mga aksidente o di kaya ay sa mga nasunugan halimbawa o di kaya sa mga iba pang mga halimbawa. Kung halimbawa ikaw ay nakaligtas sa kapahamakan, kung ikaw ay nakaligtas sa mga kapahamakan at may nangyari sa iyong buhay, so hindi mo pwedeng sabihin na kung hindi dahil sa Allah at sa tumulong sa akin, so yun ay hindi maaari. Kundi, pwede mong sabihin kung hindi dahil sa Allah at sa tulong ng Allah at pagkatapos sa mga tumulong na ito sa tao, so yun ay maaari. Dahil hindi yun pasok, hindi yun humahantong sa pagpapantay sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, ganun din mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang bawat parirala na naglalaman ng panlalait sa panahon tulad ng pagsasabi. So ito ay karamihan din ito na nabibigkas ng mga kamusliman. Halimbawa, sasabihin niya, masama ang panahon na ito. Ang panahon na ito ay masama. O di kaya sasabihin niya, malas ang oras na ito. Ganun din, sasabihin niya, mandaraya ang panahon. At mga tulad nito na mga salita, mga minamahali Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay ipinagbabawal. Sapagkat ang panlalait sa panahon ay bumabalik kay Allah subhanahu wa ta'ala na lumikha sa panahon. At gayon din, ang nagsabi na niloob ng kalikasan. Kung hindi dahil sa kalikasan, niloob ng kalikasan. Kundi mga minamahali Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng mga nangyayari sa kalikasan, lahat ng mga dilubyo, lahat ng mga nangyayari sa atin sa kapaligiran, lahat ng ito ay niloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang din doon, mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, na mga bagay, mga salita, na ito ay napapansin natin, na ito ay napawawalang bahala, pinagpawalang bahala ng karamihan sa mga tao. Yung paggamit sa mga pangalan, sa pagsisimula ng abdu. Ibig sabihin kay Abdul. Ang halimbawa nito mga minamahali Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan pagsasabi natin ng Abdul Masih, o di kaya ay alipin ni Kristo, Abdul Masih, alipin ni Kristo, o di kaya sasabihin natin Abdul Nabi, alipin ng propeta, o di kaya Abdul Rasul, alipin ng sugo, o di kaya Abdul Husayn, alipin ni Husayn.
So, ang mga ganito mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala na mga pangalan, kabilang ito sa hindi ipinapahintulutan. Dahil ang abad, ang pagiging alipin, dapat tayo ay binansagan na alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung paggamit ng abad. So, kung may halimbawa nagpangalan ng ganyan at hindi niya alam, so maaari niya itong palitan. Mas palitan ito ng mas maayos. Papalitan mo halimbawa Abdullah, alipin ng Allah, hindi Abdul Masih, hindi alipin ng Kristo, o di kaya ay hindi Abdul Nabi, kundi Abdul Rahman, yung mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay maaari mo itong dugtungan ng abdo. Yung sa Arabic na abdo, ibig sabihin yung alipin. Sa mga pangalan ito na laganap mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroong mga pangalan ng Allah, halimbawa Ar-Rahman, Ar-Rahim. So pwede mong sabihin na Abdul Rahman, ipangalan ng Abdul Rahman, Abdul Rahim, alipin ng maawain. So yun ay pwede. Ngunit kung halimbawa ito ay inilagay mo sa pangalan ng mga nilalang, pangalan ng mga nilikha, so hindi ito maaari mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din ang paggamit ng pariralang kung sanay. Law, sa Arabic ay law. Ibig sabihin yung pagsasabi ng kung sana. Na nagpapahiwatig ng paggayamot, paghihinayang, o di kaya sama ng loob, at nagbubukas sa gawain ng demonyo. Itong mga ganitong mga salita. At gayon din, mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagsasabi ng pagdudua, halimbawa, na sasabihin ng isang tao, Allahumma gfirli in shi'ta. Allahumma gfirli in shi'ta. Ito ay kabilang din sa hindi maaari na ikaw ay sasabihin mo, O Allah, patawarin mo ako kung luluubin mo. So, hindi maaari mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil ang pagsasabi ng kung luluubin mo o di kay kung nanaisin mo. Halimbawa, sasabihin ng isang tao, humihingi siya, nagdudua, sasabihin niya na, O Allah, patawarin mo ako kung nanaisin mo. So yun, kabilang sa ipinagbabawal din dahil sinabi natin ang pagsasabi ng kung nanaisin mo o di kaya kung luluubin mo ay nagpapahiwatig ng kawalang tiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala sa lawak ng kanyang kapatawaran. At mga alipin ni Allah, ganun din, kabilang din sa mga pinagbabawal at kabilang din sa hindi maaari na gawin ng isang tao ay ang pagsama o pakikisilamuha sa mga pagkunwari o mga suwail upang makipagkaibigan o di kaya makipagbigay aliw sa kanila. Qala Allah Ta'ala, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul An'am, at kung iyong makikita yung mga nakikipagtalo ng may panunuya hinggil sa aming mga kapahayagan sa Quran, ng Quran, ikaw ay lumayo sa kanila hanggang kanilang baguhin ang paksa. At kung halimbawa ipagbadya o di kaya ay sabihin nating naisin ng isanhi ng Satanas na ikaw ay makalimot, huwag kang manatiling nakikiupo sa mga taong mapaggawa ng kamalian, pagkaraan mong maalala. Pagkaraan mong maalala. Mga ganito mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, kaya hindi pinapahintulutan ang pakikipag-upo sa kanila, pakikipagtambay sa kanila sa ganitong kalagayan. Kahit pa sila halimbawa ay malalapit na kamag-anak o di kaya ay maganda ang pakikitungo at magalang magsalita. Halimbawa, maliban na lamang kung ang layunin ay anyayahan sila sa tama. Kung ang layunin ay dawahan sila, bigyan sila ng pangaral, o di kaya ay anyayahan sila sa kabutihan, o di kaya sa upang ituwid ang kanilang kamalian, yun ang hangarin mo sa kanila,
o di kaya ay sawayin sila, ito ay ipinapahintulot na ikaw ay upo sa kanila. Ngunit mga minamahal ni Allah, ang pagsang-ayon o pananahimik sa kanilang kamalian ay hindi ipinapahintulutan. So nawa ay malinaw iyon dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. Binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah At-Taubah, at kung malulugod kayo sa kanila, tunay na si Allah ay hindi nalulugod sa mga taong suwail. Kaya mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, nawa ay mayroon na naman tayong nakuhang kaalaman at napulot na kaalaman sa pagpapaksa natin, pagtalakay natin sa mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ito ay ipinagbawal ang bahala ng karamihan sa mga tao. So inshallah subhanahu wa ta'ala, dudugtungan rin natin ang ating paksa sa susunod na pag-aaral, at muli ay magkita-kita tayong muli inshallah subhanahu wa ta'ala.